Lagda na lang ng Pangulo ang kulang para maisabatas ang panukalang iurong sa susunod na taon ang barangay at SK elections na dapat ay sa Disyembre. Nagsisiha naman ang Senado at Kamara sa kung bakit hindi naisabatas ang panukalang dagdag sahod. Saksi si Maki Pulido. Paasa ang turing ng mga labor groups sa sinapit ng panukalang umento sa sahod. Kahit kasi pumasa ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara sa kani-kanilang plenaryo, hindi ito napag-isa sa pagsasara ng 19th Congress kahapon. Grabe ho ang nararamdaman naming galit. Dinidribble lang ng Senado at saka ng Congress yung legislative wage increase. Parang nagamit na kami sa eleksyon eh. Nagkaturuan kung sino ang may sala. Sabi ng Senado kahapon, kasalanan ng Kamara dahil gipit na sa oras nang ipasa sa kanila ang panukalang batas. Ayon sa Kamara, ang gusto ng Senado ay tanggapin lang ang bersyon nito na 100 pesos na dagdag sahod. Handa rin nila ang Kamara na sumalang sa bicameral conference para pag-isahin ang kani-kanilang bersyon. Let's not sugarcoat it. The Senate killed the 200 peso wage hike bill. 200 pesos man o 100 pesos ang legislated wage hike, tutol ang economic managers. Dahil dagdag gastos nila sa produksyon na magpapamahal ng bilihin. Sabi ng KMU, sa halip na ipatong ang cost of production sa aumento ng sahod, ibawas dapat ito sa kita ng malalaking kumpanya. Ang maliliit namang mga negosyo dapat alalayan ng gobyerno tulad ng pag-alalay nila sa mga foreign investor. Aware kami na dapat hindi siya matranslate sa inflation. So paano yun gagawin? Dapat ang binabawasan yung tubo ng kumpanya. Binabaliktad nila yung argumento. 1989 pa huling nagkaroon ng legislated wage hike sa pamamagitan ng RA 6727. Dahil din sa batas na yan, nabuo ang mga regional wage board. Ang gusto ng economic managers, hayaan ang mga regional wage board na magtakda ng minimum wage depende sa rehiyon. Mas muraan nilang mamuhay sa probinsya kaya tama lang na mas mababa ang sahod doon. Pero sabi ni Aryan na nagtapos ng kursong Maritime and Tourism at ngayon isang construction worker, sobrang baba naman ng sahod nila sa probinsya. Mahirap din po yung buhay sa probinsya. Maliit lang po yung doon sahod kasi provincial rate. Minsan po mahal po yung mga bigas, bilihin po. Tapos maliit lang po yung sahod. Sa gitna niyan, ilan sa mga prioridad na panukalang batas ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council ang lumusot sa BICAM at niratipika na ng Senado at Kamara ang BICAM report. Ibig sabihin, maaaring may batas kung pipirmahan ng Pangulo. Pero kahit walang pirma, magiging batas sa mga ito kapag lumipas ang 30 araw na walang aksyon mula sa Pangulo. Kabilang dito ang Virology Institute of the Philippines o VIP Act, E-Governance Act, Konektadong Pinoy Act o yung nagbabalangkas para mapalawak ang internet access sa bansa, pati ang panukalang batas na nagluluwag ng pagpapaupa ng mga pribadong lupain sa foreign investors. Niratipika na rin ng Kongreso ang BICAM report na nagpapahaba sa termino ng barangay at sangguniang officials. Kung may batas mula 3 taon, magiging 4 na taon ang kanilang panunungkulan. Ipagpapaliban din sa November 2026 ang dapat sanay barangay at sanggunian elections sa December 2025. Kung sakali, sabi ng COMELEC, mas makakatutok sila sa BARM parliamentary elections na nakatakda sa Oktubre. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o i-procure dahil baka po kasi ito masira, katulad halimbawa ng indelible ink. Kung ito'y maririsa talaga sa November, marapat din po siguro na ito ay amin po i-reset upang mas pahabain natin ang magiging registration. Niratipika na rin ng Senado ang BICAM report para sa panukalang batas na nagbabalangkas sa paggamit ng nuclear energy at nagtatatag ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom, pati ang Arrow Act o yung nagre-reforma sa Right-of-Way Act. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.